Kasalukuyan akong nag-aantay ng taxi na binook ko. And hopefully nandito na yan within 5 minutes. So let's see. By the way, ito yung my routine after work. After a long day at work. A few moments later. Ayan, ito na yung taxi ko. Altang lupay-pay na ako, no? Ito na ba siya? Oh, ito na. So, ayan ang taxi ko. Hindi naman malayo yung biyahe ko. Nasa 3 minutes lang siguro. What time is that today? 7. A long day, isn't it? Very much. Time check, it's 10:30 p.m. Antok na ako, girl. Yung isang mata ko papikit na. Ayan. So, medyo minamalat na din ako kasi I've been working mula alas 7 ng umaga and gising na ako mga alas 5 or 5. Okay, naman ng umaga. Dito natin siya ipatong para hindi nanginginig yung kamay ko. Ayan. Steady, di kayo mahilo. Sino kaya mag-sponsor sa akin nung ano ba yun? Basta yun. Hindi ko nga alam yung mga terminologies na mga nagbablog tsaka yung mga ginagamit nila eh. Newbie na newbie siguro. Ayan, sabi ko lang yung jacket ko dito. Ayan. Ang reason kaya ko siya sinabit, sabit-sabit lang kasi dito yung jacket. Hindi laba-laba agad. Di ba sa Pilipinas? Pagsuot natin ng jacket, punta tayo sa mall. Punta sa mall, no? Kasi doon malamig. Okay. Or sa Baguio, ganyan. So pag uwi mo, laban, no? Laban din. Okay na. Dito hindi. Ulit-ulit din. Ulit-ulit ng jacket kasi makapal siya. Mahirap ang tuyuin. Ako lang talaga yung dugyot dito. Sige, ako na lang. Sige, balahura. Ako na lang balahurain. Oo. So, yan. Meron ako ditong maliit na floor mat kung saan ko pinagpapalit yung sapatos sa tsinelas. O, diba? Itong badge na to, ito may kita nyo itong pink badge. Yan, pink badge. Para lang takpan yung yung logo ng uniform ko kasi bawal makita. Yata. Hindi ko din alam eh. Bawal pakita kung saan nag-work. Ano yan, napaka-importante kasi ng data protection dito. Under sa GDPR or General Data Protection Regulation na nilabas ng 2018 yan. Alam namin yan kasi talagang pina-internalize sa amin ng company. So, meron siyang 7 principles pero basic naman is protektahan mo yung mga personal information ng pasyente mo, ng yung mga kasamahan din sa trabaho. So, yan. So, if in doubt, don't share it. Ganun na lang. Then, syempre, of course, kailangan i-make sure natin na sarado yung Ay, ano yun? Gulat din ba kayo? Ako din eh. Gantong oras. Okay. Ang gumulat sa akin, alam nyo kung ano? Alam nyo kung ano? Ito, pakita ko sa inyo to. Ito is something na dito ko lang din nakita sa UK. Unless, may butas din ang pintuan ng bahay nyo. Okay. Pag-usapan naman natin ito. Come on. Nakikita nyo ba yung surat na yan? Alam nyo kung saan yan nanggaling? Sa butas na yan. Sabi nyo siguro rin dyan. Ayan o. Ayan. Ito. Ang tawag nila dito ay letterbox. So, may butas siya actually. Tignan natin. I-plate ako sa inyo. Ayan. So, tagusan yan. Tagusan siya. Yung mga postman, dyan nila sinasaksak o isinusuksok yung mga sulat para sa mga residente dito. So, diretso siya sa loob ng bahay.
Kaminsan, yung mga ibang nag-deliver, ano nyo yung medyo makakapal? Papanipisin nila yan, pipiutin nila hanggang sa magkasya kasi pag kumakatok sila, walang tao o kaya naman, nahiya silang mag-doorbell, kumatok, grabe no. So, yan. Isa yun sa mga orig or new things na dito ko lang sa UK nakita. Ayos ba? Minsan kasi, itong mga sulat na to, pagpasok nila, hindi siya agad nalalaglag. Naiipit siya na ganyan. Hanggang sa, ayun na nga, natabig ng lola mo, nagkaroon tuloy tayo ng content. Ayan. Hi, Tiger! Miss you! Oh. Ready ka na makipagchikan sa kanila, Tiger? Kumot ka na, matutulog ka na ba? Uy, samahan mo ko, gising pa ako. Ay. So, pero hindi, anytime soon, mag-shower lang ako to freshen up and then tinatawag na rin ako ng bedroom ko, ng kama. Manood lang siguro ko ng isang program and then I'll be sleeping or magpagpahinga na. So, today, natapos ko na yung 14-hour shift ko. Ako, rest day din naman tomorrow. How was my day? As usual, it's challenging. Lagi ko namang sinasabi sa mga estudyante ko at mga na-mentor ko na wala namang perfect shift. You have to be prepared all the time na hindi mo pwedeng planuhin yung bawat mangyayari ng 14-hour shift. Because may mga external factors, may mga internal factors na makaka-apekto sa takbo ng duty mo. Always pray before going to work. And in between, you can say thank you. Sa isang sitwasyon na, for example, ay natuwa ko. That would, ease up yung pressure na nararamdaman mo. And when you pray, you feel like you're not working by yourself, even literally or figuratively, you're by yourself. Dahil if you work in a nursing home, and especially if you're from a night shift or you're a night nurse, it's an autonomous kind of nursing na it's like, if not all, you are making decisions kung ano yung gagawin ng mga staff mo to care for the service users. So, malaki siyang responsibilidad actually. But if you think na you're by yourself, mabigat siya, hindi mo siya kakayanin. But if you work with your team and if you surrender everything to the Lord, then you're not alone. Iisipin mo na hindi ako nag-iisip. And then now, nakauwi na nga ako. So, shower to freshen up and then trying to, meditate, reflect. Dito naman sa UK, what I like about it as well is it's yung reflective learning. It's like you have to acknowledge a certain situation, medyo uncomfortable or medyo happy, and then you have to reflect on it and pag-aralan mo or you self-evaluate what could have gone better, and then saan ko magagamit yung natutunan ko today in the future. And then, ano yung relasyon sa aking profession. So, yun naman, I'm gonna head to the shower room para makapagpahinga na din. So, see you sa bedroom! Ayan, may konting energy kasi nabanlawan, pero antok na din. Tapusin ko lang itong pinapanood ko, tapos matutulog na ako. May maganda yun. Sige, good night sa inyo. Huwag kalimutang manalangin at magpasalamat. See you later!